Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, military aircraft at barkong pandigma ng China pinasok ang teritoryo ng Japan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Bansang Japan nagpahayag ng strong concern and protest noong Sabado matapos ang isang Chinese naval ship na pumasok sa kanilang teritoryo. Ilang araw pagkatapos inakusahan ng Japan ang China ng pagpapadala ng isang military aircraft sa Japanese airspace, isang sasakyang pandagat ng China ang nakitang pumasok sa teritoryo ng Japan malapit sa katimugang isla ng Kitchenuera bandang alas 6 ng umaga ng Sabado, at lumabas sa timog kanluran ng isla ng Yakushima halos 2 oras pagkaraan, sinabi ng Defense Ministry ng Japan. Kasunod ng insidente, ang Foreign Ministry ay nagbigay ng matinding pag-aalala at protesta ng Japan sa embahada ng China sa Tokyo. Ang Japan noong Lunes ay nag-scramble ng mga fighter jets matapos ang 2 minutong paglusob ng Chinese Y-9 surveillance aircraft sa labas ng Danjo Island sa East China Sea, na binatikos ang China bilang isang seryosong paglabag sa soberanya nito. This is the first time we have confirmed and publicly announced a breach of our airspace by a Chinese military aircraft since we began taking measures against acts violating our airspace. Such airspace breaches by Chinese military aircrafts is not only a serious violation of Japan's sovereignty, but it also threatens our security, which is utterly unacceptable. Did you discuss China's recent military incursions into Japanese airspace and territorial waters late last month? And what's your joint message to China on this conduct? Well, I might lead if that's all right, Minoru. We did speak about the recent incursions by the PLA into Japanese sovereign territory, and we certainly expressed our support for Japan's sovereignty in that moment, and it really underlined our shared commitment to asserting the rules-based order in the Indo-Pacific, in our neighbourhood. So much of what both of our defence forces are doing is ensuring that what we understand as the rules-based orders, concepts like freedom of navigation, the UN Convention on the Law of the Sea, but also countries' territorial integrity, are upheld and maintained. And we see a huge part of our cooperation going forward as being asserting that rules-based order and sending a very clear message that that is what both Japan and Australia stand for. But to be frank, not just Australia and Japan, the countries of the region and indeed the world want to be in a world where disputes are resolved not by power and might, but by reference to international law. Consultations this time. In the topic of regional developments, we have discussed on China. From my part, as a recent example, on the 26th of August, the Chinese PLA Air Force or aircraft have invaded into the Japanese territorial air. And also on the 30th of August, the China PLA had the Navy, the surveyor had the ship, and has cruised in our territorial waters. I have explained this, and we have shared very strong concern over these incidents. And for East China Sea and South China Sea, any attempts to unilaterally change the status quo by force or by coercion, we have put forward our strong opposition against that. Ang Japan at Australia ay nagpahayag ng seryosong pag-aalala sa pagpapalakas ng China sa mga mapanganib at mapilit na aktibidad patungo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay inilabas pagkatapos ng 2+2 ministerial meeting sa pagitan ng Australian Foreign Minister Penny Wong, Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko, Australian Defence Minister at Deputy Prime Minister Richard Marles, at ng kanyang counterpart Japanese Defence Minister na si Kahara Minoru sa Victoria, Australia noong 5 ng Setyembre. Inulit ng mga ministro ang kahalagahan ng kalayaan sa pag-navigate at overflight at ang mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, at muling iginiit na ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award ay pinal at legal na may bisa sa dalawang partido. Sa panahon ng pagpupulong, ang dalawang estado ay sumang-ayon na palawakin ang pakikipagtulungan sa seguridad,
upang isama ang lahat ng mga tool ng statecraft upang makatulong na maiwasan ang hidwaan at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Pagkatapos ay kinumpirma nila ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard, bilang bahagi ng kanilang mas malawak na pagsisikap na pahusayin ang civil maritime cooperation sa mga kasosyo sa rehiyon. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na walang intensyon ang China na sakupin ang Palawan o buong Pilipinas, sa kabila ng malaking bilang ng barko ng China na monitor sa West Philippine Sea sa mga nakalipas na linggo. Sa huling bilang, 203 samet-saring barko ng China ang namonitor sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ang intensyon ng Chinese Communist Party ay makontrol ang malaking bahagi ng South China Sea dahil mahalaga ito sa kanilang komersyo at kalakalan. Nais aniyang protektahan ng China ang malayang daloy ng kalakal sa kanilang mga daungan kaya nagtayo sila ng mga base militar sa iba't ibang bahagi ng South China Sea. Bilang tugon, sinabi ni Trinidad na pinapalakas din ng AFP ang kanilang presensya sa karagatan sa pamamagitan ng regular na pagpatrolya sa EEZ ng bansa. Malugod na tinanggap ng Philippine Navy ang delegasyon ng Italian Navy Carrier Strike Group na bumisita sa Philippine Navy Headquarters kahapon. Ang Italian delegation na pinangunahan ni Rear Admiral Giancarlo Schiappina, commander ng Fleet Air Arm ng Italian Navy, ay tinanggap ni Naval Reserve Command Deputy Commander Commodore Lemuel Espartines. Dumating sa bansa ang Italian Navy Strike Group na binubuo ng Italian Aircraft Carrier Cavour at Frigate Alpino noong 2 ng Setyembre, para sa isang goodwill visit. Layo ng pagbisita na itanghal ang kultura, tradisyon, teknolohiya, at pananaliksik ng Italya, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng best practices sa Philippine Navy. Nagpasalamat si Rear Admiral Schiappina sa hospitality at pagkakaibigan na ipinagkaloob ng Philippine Navy. Sinabi naman ni Commodore Espartines na inaasahan ng Philippine Navy na mapapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang hukbong pandagat sa hinaharap. Pinag-usapan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapalakas ng kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y sa pamamagitan ng pag-uusap sa telepono noong ika-4 ng Setyembre, na ikawalong pagkakataon na nag-usap sa telepono ang dalawang opisyal para talakayin ang mga kaganapang panseguridad sa rehiyon. Dito'y pinag-usapan ang mga ongoing project at aktibidad na layong mapalakas ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Walang inilabas na detalye ang DND kaugnay ng mga spesipikong proyektong isasagawa dahil sa usaping panseguridad. Nagpasalamat naman si Teodoro sa patuloy na commitment ng Estados Unidos na palakasin ang kapabilidad pandepensa ng Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at Poland na palawakin ang kooperasyong pandepensa alinsunod sa 2013 Memorandum of Understanding on the Development of Bilateral Relations on Defense. Ito ang napagkasundoan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at Polish Foreign Minister Radosław Sikorski, sa pagpupulong ng dalawang opisyal sa DND headquarters noong Miyerkules. Tinukoy ni Secretary Teodoro ang nagkakaisang paninindigan ng Pilipinas at Poland na itaguyod ang rules-based international order, kasunod ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong 2023. Binigyang diin naman ni Minister Sikorski ang pagnanais ng Poland na isulong ang kooperasyon sa mga like-minded countries sa larangang pandepensa, kasunod ng delivery ng Poland ng unang batch ng Sikorsky Black Hawk Combat Utility Helicopter sa Philippine Air Force. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang iba pang posibleng larangan ng kooperasyon ng dalawang bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.